Sorry. Apologies, Mr. Speaker. Yes, sir. Opo. As the President is making his way down to the convention center, may we ask the welcoming committee, the reception committee, to proceed to the reception hall, please. Inaasahan nga po na ilang sandali na lamang ay darating na ang Pangulong Benigno S. Aquino III dito sa PICC para mag-deliver ng kanyang keynote speech before 500 delegates from some 70 countries who are attending the GOPAC 2013. Ito po ang ikalimang global conference ng GOPAC. At kanina nagsalita rin si House Speaker Feliciano Belmonte. Anya pinili ang Pilipinas bilang host dahil sa masigasig na kampanya ng Pangulong Aquino kontra korupsyon. Ayon pa kay Speaker Belmonte, corruption threatens public safety and it is not just about wasting public money. Hayag ni Belmonte ang kahalagahan ng pagsugpo ng korupsyon. Anya nakatulong ang pagsugpo sa korupsyon sa pagganda ng ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng pag-improve ng investor confidence. Nagbubunga na anya ang efforts ng Administrasyong Aquino sa pamamagitan ng pagganda ng Philippine Stock Exchange Index na alam po natin lahat ay nag-reach na ng 6,300 benchmark kahapon. Ngunit aminado si Speaker Belmonte na hindi pa tapos ang laban ng bansa kontra korupsyon. Kailangan din anya ang patuloy na pagpupursige pa sa kampanyang ito para patuloy na makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Ito pong komperensyang ito ay nag-umpisa kahapon at magtatagal hanggang February 2, yan po ay Sabado. Ito po ang ikalawang araw ng komperensya at kanina po ay namataan natin na nandito sa loob ng PICC si Ombudsman Conchita Carpio Morales na siya rin pong isa sa mga magsasalita to nitong GOPAC conference. Nandito rin po si Manila Mayor Alfredo Lim, Civil Service Commission Chairman Francisco Duque, former Chief Justice Artemio Panganiban at Philippine lawmakers sa pangunguna ni House Speaker Feliciano Belmonte. Ilan sa mga bansang represented ngayong araw sa GOPAC 2013 Manila ay ang Angola, Spain, Thailand, Afghanistan, Malaysia, Switzerland, Sri Lanka, Lesotho, Maldives, Kiribati, Russia at South Africa. Kanina rin ay nagbigay ng kanyang speech si Dr. Nacel Alsane, ang chairperson ng GOPAC. Sa kanyang speech ay pinahalagahan niya ang paglaban sa korupsyon. Anya, ang mga bansang may talamak na korupsyon ayon sa isang pag-aaral ay may 30 hanggang 40% na tsansang magkaroon ng civil war. Isaan niya sa paraan ng paglaban sa katiwalian ay ang leadership by example at ang pagtulong ng civil society sa kampanya ng pamahalaan na labanan ang katiwalian. Pinasalamatan din ni Alsane ang Pilipinas sa naging mainit na pagtanggap sa mga delegado ng GOPAC. Ibinida ni Alsane ang accomplishments ng GOPAC. Ang ilan sa mga ito ay ang pagpapatigil ng mga illegal na kontrata o contract deals sa iba't ibang bansa, tulad ng mga maanomalyang infrastructure at land allocation projects at ang pag-initiate o pag-uumpisa ng mga miyembro ng GOPAC ng investigasyon ng corrupt practices sa iba't ibang pamahalaan sa buong mundo. Inaantabayanan na po natin ang Pangulong Aquino at lumabas na nga po ang mga delegadong sasalubong sa kanya sa lobby ng PICC. Ang Pangulo po ang magbibigay ng keynote speech ngayong araw. Ito po ang pangalawang araw ng 5th Conference on Global Organization of Parliamentarians Against Corruption.
Ayon po kay GOPAC Vice Chairman Senador Angara sa isang pahayag nitong nakaraang araw, tatalakayin sa pulong nga nito ang mga hakbangin laban sa korupsyon na tagumpay sa iba't ibang bansa, partikular na rin po ang mga ginawa dito sa Pilipinas. Sinabi pa ni Angara na magkakaroon ng pagkakataon ng Pilipinas na maibahagi sa buong mundo ang seryosong kampanya ng pamahalaan laban sa korupsyon. Ang 4 na araw na komperensya pong ito ay nagsimula kahapon, January 30, at magtatapos sa February 2. At ang tema ng GOPAC conference ngayong taon ay Good Laws, Good Leaders, Good Citizens. Ilan sa mga inaasahang ibibida ng Pilipinas ay ang mga batas na naipasa na ng Kongreso laban na nakakatutulong kontra korupsyon. Ito ay ang pagpapatibay panglalo sa Anti-Money Laundering Law o ang Senate Bill 3123, gayon din ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012 na parehong susupil sa paggamit ng pondo at mga bangko para gawin o gamitin sa mga terrorist activities. Ayon sa sponsor ng isa sa mga panukalang batas na ito na si Senador TG Ginggona, naging meet siya ng ganitong aktibidad ang mahinang legal framework ng anti-money laundering law sa bansa. Nakikita po natin sa ating mga TV screens si House Speaker Feliciano Belmonte. Sila po ay kasama sa mga sasalubong sa Pangulong Aquino sa kanyang pagdating nga ilang sandali na lamang dito sa PICC. Ilang detalye lang sa naging speech ng Pangulo nitong nakaraang speaking engagement niya sa Group Partnering Against Corruption Initiative o PASI. Ilan sa mga mahahalagang nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati doon ang mga anti-corruption measures na naipatupad na sa kanyang pamumuno. Ilan lamang sa nabanggit ng Pangulo sa harap ng mga miyembro ng Partnership Against Corruption Initiative at ng International Business Community ang pagresolba sa problema ng National Food Authority sa issue ng over-importation ng bigas. Noong mga nakaraang taon, noong nakaraang administrasyon ay tinatayang nasa $4 billion ang pagkakautang ng NFA at dala nga ito ng pag-i-import ng sobra-sobrang bigas kumpara sa kayang ikonsumo ng ating bansa. Ngayong taon, inaasahang kakayanin na ng Pilipinas ang rice sufficiency at pag-i-export ng bigas sa mga karatig bansa. At dumating na po dito, papasok na sa PICC Plenary Hall ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Kasama po niya ang ilan sa mga miyembro ng Welcome Committee na sumasalubong sa kanya at ide-deliver nga niya ang kanyang keynote speech before some 500 delegates from 78 countries all over the world. Kanina rin ay napakinggan natin ang welcome remarks mula kay Senate President Juan Ponce Enrile, House Speaker Feliciano Belmonte at mula rin sa chairperson ng Global Organization of Ladies and Parliamentarians Against Corruption. His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Kindly take your seats, please. Thank you.